Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mariing iginigiit ng isang grupo na hindi talaga epektibo ang asynchronous class na ipinatutupad kapag ganitong mainit ang panahon. Kaya naman inilalaban nila na sa Hulyo na nga ang pasukan hanggang Marso para wala nang naapektuhan na klase kapag panahon ng tag-init. May balitang ito si Kim Salinas. Nitong Biyernes, naapektuhan ng halos 3 milyong mag-aaral sa buong bansa dahil sa kanselasyon ng klase bunsod ng init ng panahon. Agad naman naglabas ng kautusan ng Department of Education nitong linggo na ipatupad ang asynchronous classes ngayong araw ng Lunes sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Pero tila hindi pabor ang ilang magulang dito. Pag dito kasi sa bahay, parang, syempre, ako nasa trabaho, wala mag-guide sa kanya para magturo. Unlike sa school na nandun yung teacher para i-guide siya. Dalawa ang anak ni Nanay Lady Ann na nag-aaral sa elementarya, isang grade 1 at isang grade 3. Maging ang anak niya, malungkot kapag hindi nagkaklase. Sa school po. Kasi po marami po akong friend. Tsaka marami din po ako natututunan. Kaya naman, giit ng grupong Teachers Dignity Coalition, ibalik na sa old school calendar ang schedule ng klases sa bansa. Ito'y para hindi nakokompromiso ang kalidad ng edukasyon dahil sa pagkakansila ng klase dulot ng mainit na panahon. Pero buwelta rito ni DepEd Secretary at VP Sara Duterte, ibabalik naman anya sa dati pero hindi biglaan. Hindi natin pwede compromise ang pahinga ng ating mga teachers at ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Hindi naman daw kinakansila ang pasok ngayong mainit ang panahon. Ang suspend lang naman natin ay yung in-person classes pero yung pag-aaral nila tumutuloy yun sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Gayunpaman, nanindigan ng grupong TDC na ibalik ang dating school calendar. So hindi man ng last week ng March, no, ay at least ng first week or second week ng April, yung school year 2024-2025. Para hindi na mag-suffer yung mga bata na meron pa silang pasok ng Abril at Mayo next school year. Hindi rin daw kasi epektibo ang asynchronous classes sa mga estudyante. Hindi talaga natututo yung mga bata using this asynchronous type, no, of learning kasi ito'y ginagamit lang for kumbaga stopgap measures. Pero para gamitin natin ito just like what we did during the pandemic, para gamitin natin ito all throughout, no, for the rest of the school year, no, parang hindi siya effective talaga. Hangad naman ng TDC na isaalang-alang ang kapakanan ng mga estudyante na makapag-aral ng mabuti sa panahon ng tag-init. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa mga motorista, nakapagpakarga po ba kayo? Naku mga ka-A to Z, epektibo na simula bukas araw ng Martes ang taas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa piso hanggang 10 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Piso at 40 sentimo naman sa kada litro ng kerosene, habang nasa piso at 55 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na bunsod ito ng tumitinding giyera sa Middle East.